May kasabihang, tayo mismo ang nakakakilala sa ating sarili. Tayo mismo ang nakakakilala kung sino tayo. At tayo mismo ang nakakaalam sa sarili nating kakayahan. Masakit sa loob na kung minsan ina-underestimate ng ating kapwa ang ating kakayahan. Pero kapag ganito ang nangyayari, ipagpatuloy lang natin ang ating ginagawa. Ang importante, tama po ang ginagawa natin. Ang topic na pag-usapan po natin sa oras na ito ay You Can Do It. Sa 1 Samuel chapter 17, hindi kumbinsido si King Saul sa kakayahan ni David. At may dalawang rason bakit minaliit niya si David. Ito ay mababasa sa chapter 17 ng 1 Samuel verse 33 nang sabi ni King Saul, "You are only a boy." David, bata ka pa. Hindi mo kayang labanan si Goliath. Wala ka pang experience sa buhay. Goliath has been a fighting man from his youth. Na ibig sabihin ni King Saul kay David, David, ang makakalaban mo ay isang veteranong mandirigma. Hindi mo siya makakaya. Kadalasan minamaliit tayo ng ating kapwa. Dahil binabase nila kung minsan sa ating pisikal na anyo. At kung anong meron tayo. At kung anong natapos natin. Pero si David hindi nang hinaan ng loob. At hindi siya nagpaapekto sa mga sinabi ni King Saul sa kanya. Kung basahin natin ang chapter 17 ng 1 Samuel verse 33 to 37, parang ganito yung kabuuan ng sinabi ni David kay King Saul. King Saul, I can do it. Gaya ni David, makakaya natin gawin ang isang bagay kung maging positibo tayo sa buhay. Sabi ni Willie Nelson, once you replace negative thoughts with positive ones, you'll start having positive result. Kapag ang negatibong isip, pinalitan mo ng positibong pag-isip, ang maging resulta ay positive. Chapter 17, verse 32 ng 1 Samuel, ganito po ang sabi ni David kay King Saul. Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. Nakita ni David na takot ang mga sundalo ni King Saul kay Goliath and even King Saul. Kaya pinalakas ni David ang kanilang loob at ang sabi niya, your servant will go and fight him. Si David, very positive sa kanyang buhay. At tandaan po natin, walang mahirap sa isang taong positibo ang puso at isip. Gaya ni David, makakaya natin ang isang bagay kung may tiwala tayo sa ating kakayahan. Kadalasan, ang mga nagdaang experiences natin sa buhay ay sila yung nagiging lakas natin para harapin ang mga panibagong sitwasyon sa buhay natin. Sa chapter 17 ng 1 Samuel verse 34 to 36, kinuwento ni David kung ano yung kanyang karanasan sa pagiging pastol ng mga tupa ng kanyang ama kay King Saul. At ang sabi niya, King Saul, madami na akong pinatay ng mga leon at mga lobo na tumatangay sa mga tupa ng aking ama. At kayang-kaya ko ang Goliath na yan dahil ang tingin ko sa kanya ay parang leon o lobo. So si David, tiwalang-tiwala sa kanyang abilidad na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kung minsan, ipinapahintulot ng panahon o ng ating Diyos na magkaroon tayo ng mga iba't ibang karanasan sa buhay upang magagamit natin ito bandang huli kapag tayo po ay makaharap ng mga iba't ibang higanteng sitwasyon sa buhay. Gaya ni David, makakaya natin gawin ang isang bagay kung kasama natin ang Diyos sa bawat ginagawa natin. Proverbs chapter 3 verse 6, in all your ways acknowledge Him,
and He will make your paths straight. 1 Samuel chapter 17, verses 45 and 46, ganito po ang sabi ni David nang kaharap na niya si Goliath. You come against me with sword and javelin, but I come to you in the name of the Lord Almighty. This day, the Lord will hand you over to me. Si David, siguro siya na matatalo niya si Goliath dahil kasama niya ang Diyos. Kapag kasama natin ang Diyos, makakaya nating lahat na gawin kahit ang mga mahirap na mga bagay. Tandaan natin, hindi naging mahirap kay David ang pagharap niya kay Goliath dahil si David ay positibo sa kanyang buhay, may tiwala sa kanyang kakayahan at kasama niya ang Diyos. Kaya huwag kalimutan, huwag tayong panghinaan ng loob. Kung nakaya ni David, kaya mo rin kapatid. You can do it. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain ka ng Diyos.